Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagpulay-bulay ng kanyang mga salita sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng linggo ay matatagpuan sa Isaias 66, talatang 13. Ito ang sinasabi, "Aliwin ko kayo katulad ng isang ina na umaaliw sa kaniyang anak." Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Salamat Panginoon sa walang katapusang pag-ibig na inialay ninyo sa amin. Aming itataas sa iyo ang aming mga kapatid na may mga karamdaman, Panginoon, upang sila ay abutin mo at magalingin mo sa mga karamdaman na kanilang nararanasan. Gayon din po Diyos, patuloy namin inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigang, mga naghahanap ng trabaho. Sila man ay abroad o local. Panginoon, tulungan mo sila na makahanap ng trabaho. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na patuloy na naglilingkod sa inyo na walang sawang pagbabalita ng magandang balita tungkol sa kaligtasan. Ang aming mga pastors, patuloy mo silang ingatan, Ama. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Tulungan mo sila. Lalong-lalo na yung may mga edad na naming mga pastor. Sila po ay yung ingatan at ilayo sa anumang kapahamakan. Lalong sa panahon ngayon, sobrang init, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang magbibigay sa kanila ng malamig na panahon upang patuloy silang makapaglingkod sa inyo. Sa araw na ito ay araw ng linggo, patuloy nilang magampanan ang kanilang mga tungkulin bilang mga manggagawa sa ubasan ng aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Diyos, maraming salamat sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Sa Isaiah 49:15, ito ang sinasabi, "Pero sumagot ang Panginoon, makakalimutan ba ng isang ina ang kanyang anak? Hindi ba niya pagmamalasakitan ang isinilang niyang sanggol? Maaring makalimot ang isang ina, pero ako hindi makakalimot sa inyo." Sa Proverbs 31:25, kalakasan at kamahalan ay siyang kaniyang sagot, at kaniyang tinatawanan ang panahong darating. Ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan, mga kaibigan, ay puso ko'y himlayin, inay. Ayan. Puso ko'y pahimlayin, inay. Naalala niyo ba noong tayo'y mga bata pa? Mga musmos na walang alam gawin kundi ang umiyak. Sa ating pag-iyak, mga kaibigan, laging nandyan ang ating mga nanay, no? Upang ibigay ang ating mga kailangan. Ngunit paano nalalaman ng isang ina ang pangangailangan ng kanyang anak? Bakit ba alam nila kung paano tayo mapapatahan? Sa pagkabagabag ng ating mga puso, karami-rami nating iniiyakan. Balikan kaya natin ang ating pagkabata, mga kaibigan. Maraming kabataan ngayon, pag may mga dinadalang emosyon,
hindi na dumidiretso sa ina. Hindi na nagkukwento. Magandang balikan natin kung papaano ba natin unang naranasan ang mapakinggan. Ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha. Ngunit sa kapanglawan ng puso ay nababagbag ang diwa. Ang puso niyaong nag-uunawa ay humahanap ng kaalaman. Ngunit ang bibig ng mga mangmang ay kumakain ng kamangmangan. Lahat ng mga araw ay nagdadalamhati ay masama. Ngunit siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. Maigi ang kaunti na may pagkatakot sa Panginoon kaysa malaking kayamanan na may kabagabagan. Maigi ang pagkaing gulay na may pag-ibig kaysa matabang baka at may pagtataniman. Ang mainiting tao ay humihila ng pagtatalo, ngunit siyang makupad sa galit ay pumapayapa sa kaalitan. Ang daan ng tamad ay gaya ng bakuran ng mga duwag, ngunit ang landas ng matuwid ay ginagawang maluwang ang lansangan. Ang pantas na anak ay nagpapasaya ng ama, ngunit hinahamak ng mangmang ang kanyang ina. Ang kamangmangan ay kagalakan na walang bait, ngunit pinatutuwid ng maalam ang kanyang lakad. Kung saan walang payo ay nagugulo ang mga panungkala, ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay nangatatag. Ang tao ay may kagalakan sa sagot ng kanyang bibig, at ang salita sa ukol na panahon ay anong pagkabuti. Sa pantas ay paitaas ang daan ng buhay upang kanyang mahiwalayan ang Sheol sa ibaba. Bubunutin ng Panginoon ang bahay ng palalo, ngunit kanyang itatatag ang hangganan ng babaeng bao. Ang mga masamang katha ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang mga maligayang salita ay dalisay. Siyang sakim sa pakinabang ay bumabagabag ng kanyang sariling sangbahayan, ngunit siyang nagtatanim sa mga suhol ay mabubuhay. Ang puso ng matuwid ay nagbubulay ng isasagot, ngunit ang bibig ng masama ay nagbubugso ng mga masamang bagay. Ang Panginoon ay malayo sa masama, ngunit kanyang dinidinig ang dalangin ng matuwid. Ang liwanag ng mga mata ay nagpapagalak ng puso, at ang mabubuting sa balita ay nagpapataba ng mga buto. Ang taingang nakikinig sa saway ng buhay ay tatahan sa gitna ng pantas. Siyang tumatanggi sa saway ay humahamak sa kanyang sariling kaluluwa, ngunit siyang nakikinig sa saway ay nagtatamo ng kaawaan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay turo ng karunungan, at sa unahan ng karangalan ay nagpapauna ang pagpakumbaba. Isang iyak lamang natin, mga kaibigan. Alam na ng ating ina ang mga pangangailangan natin. Walang mga salita, walang mga mabubulaklak at madadramang salita. Sa isang iyak mo lamang, kaibigan, no? Sa isang iyak na lang natin, no? Bilang mga sanggol. Alam ng ina ang pinagdadaanan mo.
Di ba? Tayong lahat, mga magulang, mga nanay, alam natin ang pinagdadaanan. Ano ang problema ng ating mga anak? Magandang balikan natin ang ating mga ina. Sila ang nakakaalam. Di ba? Sila ang nakakaalam. Sabi nga nila, mother knows best. Bakit? Bakit alam ng ina? Yun din ang misteryo para sa akin at paniguradong akong misteryo rin sa ating lahat. Sa lahat ng mga ina, lahat ng mga nanay, mami. Ngunit ang lahat ay umiikot sa pagmamahal. Ayon sa Juan 2:3-4, nang maubos ang alak sa handaan, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Sumagot si Jesus, babae, huwag po ninyo akong pangunahan. Hindi pa po dumarating ang panahon ko. Sinabi ng ina ni Jesus sa mga katulong, sundin ninyo ang anumang iniutos niya. Tayo po'y manalangin. Panginoong Hesus, tulad ng mga alagad mo, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo kahit hindi kami karapat-dapat. Tulad ng ina o Diyos na mapagmahal, ikaw o Diyos ay walang sawang nagmamahal sa iyong mga anak. Maaaring ang ina ay nakalimot sa kanyang mga anak, pero ikaw, Panginoon, hindi mo makakalimutan ang iyong mga anak tulad namin. Kaya, Panginoon, patuloy kami naming sinasamba at pinupuri dahil sa iyong pagmamahal sa amin. Una, ikaw ang nagmamahal sa amin, Panginoon. Naway makasunod kami sa pagmamahal na iyong ibinigay ninyo sa amin upang kami, O Diyos, ay makapasok sa kaharian na ang buhay na walang hanggan. Makakaasa po kayo, Panginoon, na hindi po namin sasayangin ang magandang pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin. At sa umagang ito, Panginoon, dalangin ko na pagpalain mo ang lahat ng nakikinig sa umagang ito. Ingatan mo sila kasama ng kanilang buong sambahayan at buong angkan, Panginoon. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ang Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.